Levitico chapter 7 verse 1 up to 38. At ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa pagkakasala, bagay ngayong kabanal-banalan. Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa pagkakasala, at ang dugo niya ay iwiwisik niya sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At siya ay maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon, ang buntot na mataba at ang tabang nakatatakip sa lamang loob, at ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga ayaon, ang nasa siping ng mga balakang at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay kanyang aalisin na kalakip ng mga bato, at susunugin ang saserdote sa ibabaw ng dambana na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Handog nga dahil sa pagkakasala. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon. Sa dakong banal, kakanin niyaon bagay ngang kabanal-banalan. Kung paano ang handog dahil sa kasalanan ay gayon ang handog dahil sa pagkakasala. Ang dalawa ay may isang kautusan, mapapasaserdoting tumutubos, at ang saserdoting naghahandog ng handog na susunugin, na sinumang tao ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugin na inihandog. At bawat handog na harina na niluto sa hurno at yaong lahat na pinagyaman sa kawaling bakal at sa kawaling lupa ay mapasaserdote na naghahandog, at bawat handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo ay mapapasalahat ng anak ni Aaron sa isa na gaya sa iba. At ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ihahandog sa Panginoon. Kalakip ng munting tinapay na walang libadura, kanyang ihahandog ang alay niya. Nakalakip ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakapasalamat, at maghahandog ng isa niyaon na kaakbay ng bawat alay na pinakahandog na itinaas sa Panginoon, mapapasaserdote, magwiwisik ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At ang laman ng hain ng kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakapasalamat ay kakanin sa kaarawan ng kanyang pag-aalay. Siya ay hindi magtitira niya unang hanggang sa umaga. Ngunit kung ang hain ng kanyang alay ay sa pagtupad ng isang panata o kusang handog, ay kanyang makakain sa araw na kanyang ihandog ang kanyang hain, at sa kinaumagahan man ay kanyang makakain ang labis. Datapwat ang lumabis sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy, at kung kanin sa ikatlong araw ang anumang bahagi ng laman na haing, kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay hindi tatanggapin, at hindi man may patutungkol doon sa naghahandog niyaon, ariing kasuklam-suklam, at ang taong kumain niyaon ay magtataglay ng kanyang kasamaan. At ang lamang masagi sa anumang bagay na karumal-dumal ay hindi kakanin, yaoy susunugin sa apoy. At tungkol sa lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakain niyaon. Ngunit ang taong kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na naukol sa Panginoon, na taglay niya ang kanyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. At pagka ang sinuman ay nakahipo ng anumang maruming bagay, ng dumi ng tao o ng hayop na karumal-dumal, o ng alinmang kasuklam-suklam, at kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na naukol sa Panginoon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, iyong salitain sa mga anak na Israel na sabihin, huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa o ng kambing, at ang taba ng namatay sa kanyang sarili at ang taba ng nilapa ng ganid ay magagamit sa alinmang kagamitan, ngunit sa anumang paraan ay huwag ninyong kakanin. Sapagkat sinumang kumain ng taba ng hayop na yaon na nahahandog ng mga tao sa Panginoon, na handog na pinaraan sa apoy, ay ihiwalay sa kanyang bayan ang taong kumain, at huwag kayong kakain sa anumang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop. Sinumang taong kumain ng alinmang dugo ay ihiwalay sa kanyang bayan ang taong yaon. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iyong salitain sa mga anak ng Israel na sabihin,
ang naghahandog sa Panginoon ng hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay magdadala sa Panginoon ng kanyang alay sa hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan. Nadadalhin ng kanyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaraan sa apoy. Ang taba pati ng dibdib ay dadalhin niya upang ang dibdib ay alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon at susunugin ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana. Datapwat ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kanyang mga anak. At ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas ang hitang kanan sa mga haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan. Yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba ay mapapasakan niya ang kanang hita na pinakabahagi niya. Sapagkat aking kinuha sa mga anak ni Israel sa kanilang mga haing mga handog tungkol sa kapayapaan ang dibdib na inalog at ang hitang itinaas at aking ibinigay kay Aaron na saserdote at sa kanyang mga anak na karampatang bahagi nila magpakailanman sa ganang mga anak ni Israel. Ito ang nauukol sa pahid ng langis ni Aaron at sa pahid ng langis ng kanyang mga anak. Sa mga handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon, sa araw na iniharap sila upang mga siwa sa Panginoon sa katungkulang saserdote na inuutos ng Panginoon sa kanila ibibigay para sa mga anak ni Israel sa araw ng kanyang pinahiran sila. Karampatang bahagi nga nila magpakailanman sa buong panahon ng kanilang lahi. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin, sa handog na harina, at sa handog dahil sa kasalanan, at sa handog dahil sa pagkakasala, at sa pagtatalaga, at sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan, na inuutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, ng araw na inuutos sa mga anak ng Israel, na kanilang ihandog ang kanilang mga alis sa Panginoon sa ilang ng Sinai. Amen, Lord.